Ang kwentong ito ay tungkol sa isang taong bumalik sa nakaraan mula sa 3 taon na kalipas upang maging top gamer. Ano kaya ang dahilan? Kaya halikan at ating subaybayan. Pero bago ang lahat, malupitang intro muna tayo. Nagsisimula ang ating recap sa isang lalaking nakadapat animoy natatakot at nababahala sa kasalukuyan niyang kalagayan. Hindi niya lubos akalain na ang paglalaro ng isang laro ay ganito kahalaga. Siya si Liu Yi, ang MC sa ating kwento. Siya ay isang manlalaro ngunit hindi niya siniseryoso ang kahit anong laro, kaya wala siyang magawa habang pinapatay ang kanyang kapatid sa kanyang harapan. Dahil wala siyang lakas at hindi siya makatulong kundi ang manood lamang, habang tinatawag ang kanyang pinakamamahal na kapatid na si Liu Yun, kaya pala di may pinta ang kanyang mukha habang saksaksak ng matalim na sandata si Liu Yun. Iniinda niya ang sakit kasabay ng pagsuka ng dugo ay siya rin ang paglabas ng kanyang namumuong luha sa mga kanyang mga mata, samantala ang kalaban matapos maseksak at nasigurong wala ng buhay kanya yung itinapong bakas ang kasiyahan sa pagpatay sa walang kalaban-laban ng mga laruan sa masaklap na kaganapan. Ang ating MC ay pinipilit bumangon sa kanyang pagkakadapa, habang sinasabi niya na bilang kapatid dapat ako ang pumuprotektahan at nagtatangol sa kanya, pero nabigo akong protektahan siya. Ano ba ang nagawa kong mali? Dagdag pa niya kung bakit siya napunta sa ganitong sitwasyon na walang magawa kundi manood lang. Sa kanyang kalagayan lumapit ang lalaki para ang ating MC naman ang patayin gamit ang matalim nitong espada. Ito'y kanyang sinaksak at sinipang may nagagalak na pakiramdam. Siya ay bumagsak sa tabi ng kanyang Cap-8 at nakita niya itong wala ng buhay at may mga luha pang umaagos sa kanyang mga mata. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa casual gamer ang kanyang pinili na naging dahilan kung bakit siya ay walang lakas upang lumaban. Kung hindi ito sana ang kanyang pinili at seneryoso ang kanyang paglalaro, hindi sana ito ang kanilang magiging katapusan. Habang ito'y kanyang sinasabi, binalik tanaw niya na silang dalawa na lang ng kanyang Cap-8 ang magkapapilya ng lisanin sila ng kanilang mga magulang. Si Liu Yin ay may malaking pangarap, yun ay alagaan ang kanyang kapatid habang ito'y lumalaki. Ang ating MC ang tumayo bilang magulang sa kanyang kapatid, kaya nagpakasipag siya para sa kanyang kapatid. Dahil dito kaya niya siniseryoso ang laro bilang mahalaga kundi libangan lamang. Pero sa hindi ko inaasahan ng laro ay naging totoo. Yun ay ang larong Metaverse World na ang karakter ng mga manlalaro ay mabibigyan ng kakayahan o abilidad para lumaban at mas lumakas pa. Kinasusuklaman niya na ang tuntunin ng mundo ay nabago ng ganun lanang kadali. Sabi pa niya, hindi ko to gusto, kinasusulaman ko ang katotohanan na pinili kong maging casual gamer lamang habang siya ay tumatayo sa madugong kinaroroonan. Dagdag pa niya, hindi ko gusto at kinasusuklaman ko ang mga manlalarong pumatay sa aking pinakamamahal na kapatid at tinatawanan pagtapos paslangin, habang nakikitang nating tuluyan ng nakatayo ang ating MC na may hanggarang umatake mula sa likod para ipaghiganti ang kanyang Cap-8. Samantala tuwang-tuwa pa rin ang lalaki sa kanyang ginawa hanggang naramdam nitong may aatake sa kanya mula sa likuran. Walang oras ang sinayang, hinampas ng ating MC ang lalaki sa may ulunan at tinamaan niya ito ng mabahong nangangamoy na bagay, subalit mababa ang level ng ating MC kaya di ito napuruhan. Napasabi lanang ang lalaki na ano ito. Ang baho naman. Sa kabilang banda, natukoy na ng lalaki kung anong bagay ang hinampas ng ating MC sa ulunan habang kapit-kapit ang ulo nito. Pero ang ating MC ay tumatawa lang sa kanyang nagawa. Samantalang tumingin ang lalaki sa ating MC na nagngingit-ngit ito sa galit at nasabing, ikaw na basura ka. Habang ang ating MC ay napaupo na lang habang sinasabing hindi niya talaga ito gusto, kaya naman lumaban siya pabalik ng may pang-iinsultong tumatawa. Gumanti ang ating MC kahit alam niyang buhay niya ang nakakasalalay. Habang nakikita na nating tuluyan nang ang pinugutan ng ulo ang ating MC na naging saanhi ng kanyang pagkamatay, habang sinabi ng lalaki manlalaro sa ating MC na isa ka lang level 1 na manlalaro, paano kang pangahas na labanan ako? Matapos ang mga pangyayari, makikitang nagdilim ang kanyang paningin. Wala siyang makita, tanging nadidinig niya lamang ang mga salita, na ang baho, sobrang baho, ito ay di kay aaya. Habang siya ay animoy hinihingal sa kaba dulot ng mga pangyayari. Hanggang ang ating MC ay tuluyan na nga ay nagising sa kanyang higaan, sa pagmulat ng kanyang mga mata ay nababakas ang kanyang pagkagulat. Sa labas nagsisiyawitan ang mga iba't ibang uri ng ingay ng mga sasakyan, sa kabilang banda may mga taong nagchichismisan tungkol sa Metaverse server ay ilalabas na sa 8 oras, kaya naman maghanda na at mamanatiling gising para dito. Ganon naman sa silid ng bahay ng ating MC, tinatanong niya kung nasaan siya naroroon. Hanggang sa mapagtanto niya na ito ay ang kanyang bahay sa High City noong 3 taon.
Akala niya ito ay nasira na, sa kanyang pagtataka biglang may tumawag sa kanya, sabi nito na ang kanyang login device para sa metaverse na kanyang binili ay dumating na. Nasabi niya na ang boses na ito ay, tama, ito ay ang kanyang cap-ated na si Yun. Na nagbukas ng pinto habang tinatanong ni Yun ang ating MC na kung saan ba ilalagay ang login device para sa metaverse. Pero ang ating MC ay tinawag lang ang kanyang kapatid. Sa pagtataka hindi sinagot ng ating MC ang tinatanong ng kanyang cap-ated tungkol sa metaverse kundi tinatanong niya kung anong taon ngayon at eksaktong petsa. Siya ay naniniguro kung tama ba ang kanyang nasa isip. Ngunit sa pagtataka ng kanyang cap-ated tinatanong niya ang ating MC kung bakit yun tinatanong. Ikaw ba ay nalilito o naano? Samantala sinagot siya ng ating MC na sabihin niya na lang ito ngayon. Habang ibinababa ang kahon ng metaverse ay sinabi ni Yun na ngayon ay 2030 buwan ng July. Nasabi na lang ng ating MC na kung di ako nagkakamaali ngayon ay ika-27 ng July. Bilang pagtugon ni Yun, then bakit mo tinatanong kung alam mo naman pala? At mula sa pagkakaupo ng ating MC agad siyang tumayo ng masiguro niyang July 27, 2030 ngayon habang nagmamadaling pimunta sa kanilang bentana para sumilip. Pagsulyap sa bentana agad-agad namang bumukadkad sa kanyang mga mata ang maayos at payapang sayedad ng banda. Sa kamanghamanghang tanawin mapagtanto niyang na-travel siya pabalik sa 3 taong nakalipas na kung saan ang metaverse server ay bago palang inilabas. Nasabi ng ating MC na kung ito ay totoo habang siya ay tumingin sa cap-ated niyang si Yun. Agad-agad niya itong niyakap, dagdag pa niya ngayon sa oras na ito hindi ko pipiliin ang maling landas. Gagawin ko ang lahat para maging top gamer. At doon na nga po pansamantalang tinatapos ang ating kwento mga katagalag ko. Pangan ang susunod na kabanata, ano ang mga maaring hakbang na gagawin ng ating MC upang maging malakas at maging top na manlalaro, subaybayan kung paano niya babaguhin ang lahat upang maprotektahan ang pinakamamahal niyang kapatid. Huwag sanang kalimutang mag-like, subscribe and click the bell button para ganahang tayong mag-recap mga katagalag ko.